November 23, 2023. Sundo tayo sa Apo. Ayan. 3:30. Labas tayo ng bahay. Ayan. Naka-double lang. Dalawang winter jacket lang. Tapos 3 inner na coat. Malamig dito sa Canada. Winter lang nga. Talagang malamig. Parang may freezer. Yung hangin sa labas. Hindi pwedeng walang balot. Nagtaka ako bakit nag-survive ang mga tao dito hanggat dumami ang mga immigrants dito na ayaw ko kung ano sinasadya nila dito. Ang dami, no? Talagang complex ang culture dito. Ang dami pumupunta dito. Lahat ng uri ng tao nandito yata eh. Wala namang maraming pagkain dito except kung talagang yeah. Talagang may magsusupply ng pagkain dito. Mahirap dito. Hindi lang sa lamig, no? Paano sila nakasurvive dito? How were they able to survive this kind of harsh weather? Talaga. Nagtaka ako bakit daming pumupunta dito. Ano ba yan? Sa lamig? O sa government? Maraming pera mga tao dito eh. Kunting trabaho lang per hour. Pag nurse ka, multiply mo. RPN ka dito, 30. Registered practical nurse. Sandali. Tinatawag yan, registered nurse ka dito. Well, abot ng 60 or 50 per hour. Ngayon kung may $50 per hour ka times 8 hours times 40 pesos. Okay? Yan ang araw-araw mo na tanggapin sa 8 hours duty dito. So, ewan ko bakit na dumadami ang mga pumupunta dito, hindi ko alam. Talagang amazing, no? Sabi nila punta tayo ng Canada dahil mayayaman ang mga tao doon. Hindi ko alam. Kasi dito lang, tingnan mo. Construction yan, baka another like this na condominium. Ano ito? Pan Mills, London City, Ontario Province, Canada. Ay, tingnan mo yung mga construction na yan. Mga isang buwan na yan. Hindi na sila masyado nagbubuhos yan. Precast yan. Social social. Hindi na lahat ng mga laborers dyan may mga kotse yan. May mga kotse yan, hindi basta-basta sila. Mas mahal ang bayad dito sa laborer. Parang equivalent din ng nurse. Mahal, driver, mahal. So, ito nagtataka. Sabayan niyo ako kasi mga dump videos lang to at saka mga
Parang walang kwentang mga videos ko. Pero pag sinabayan mo ako, you will learn from me. Okay? Dito. Di ba, wala masyadong pagkain dito. Yan, tingnan mo yung mga kahoy, wala nang dahon. Except kung pine trees, buhay na buhay. Ayan. Yan. Kasi winter, wala nang dahon eh. O, tingnan mo yung ano. Dati-dati, green yan eh. Pagdating namin nung April, spring, meaning nag-sprout. Ngayon, wala na. Walang dahon dahil kahoy eh. Falling leaves, no? Pagdating ng fall, falling leaves. So that means autumn. Winter na yan, autumn. Dito walang masyadong pagkain, no? Pag kayo ay mag-travel kung gabi, kahit araw-araw, ang daming mga prime mover trucks. Ang dami. May mga bus na. Dito tayo mag-antay ng school bus ng anak ko sa may ayan o. Ayan. Dito sa may yan, may bus stop. Yung mga truck dito nagdadala ng pagkain. Pagkain yan, mga supply dito. Sa Philippines, diyan lang, sa kabilang kanto, may pagkain na. Kung ganun, God forbid, kung wala magsusupply dito, gutom. Although may mga product din sila, kagaya ng mais, ganyan, mais. They will make into starch, siguro. Di ba? Yung mais, starch yun eh. So, mayroon silang pagkain na may grapes. Ayan. Binoblower nila yung dahon eh, oh. Blower lang yan, blow. Hangin. Kinukolekta sa isang lugar. Aywan ko kung sinusunog yan. Para maglinis yung kanilang paligid. So, hindi ko maintindihan bakit talagang amazing. At saka, dinadayo. Dinadayo. Talagang amazing ang lugar. Hindi naman mayaman mga tao dito. Mga Pilipino pag nagpunta dito, sakripisyo din eh. Hindi basta-basta magpunta dito. Kaya tama yung sinasabi nila na if you want to go to Canada, pagdating mo pa lang, you start it with the Canadian citizen. Yan. Magtiis ka na dyan. See? Magtiis ka na dyan hanggat ma-qualify ka, mag-work ka. Kasi pag nag-work ka na, stable ka na. Okay? Punta ka dito, dalhin mo yung pamilya mo para wala kang padalang pera doon sa Pinas. So with the other race from US, doon from Sudan, ang dami doon. Ang daming nagapunta dito talaga. At saka hindi lang to, London City lang to eh. Ang daming malalaking lugar sa Canada. Believe ako eh. May mga Quebec sila, British Columbia, Calgary. Ang laki. Ang laki, bakit may disiplina? Kaya, bakit kaya na were they able to make this big? Large country as this? How? Is it the system? Not so with the climate. I hate cold weather. Extreme weather yan. Sa Philippines, very, very normal. Average lahat. Minimum lang heat. Rain, kaya lang, medyo may climate change. May bagyo tayo, may baha. Ngayon, hindi lang climate change ang nangyayari. Mayroon pang lindol doon. As of this November 2023, may lindol doon. Sa amin talaga. Sa South Cotabato, yung mga anak ko doon sa Sarangani nakatira. Sa Maasim. Katabi pa naman yung malaking mall. Kaya talagang God's protection is always our prayers to our place. Kaya dito tayo sa lugar na ito, temporary. Sa bagay, may multiple entry naman kami dito. We can go in and out from this place
I don't know what happened. Because sunset years na namin ngayon. Wala na kami ibang ginagawa sa buhay kundi tumatanggap ng pensyon at saka nabubuhay sa simpleng tao lang. Kain, tulog lang, or TBL. Kain, banyo, ligo. Kain, banyo, ligo. Lang kami dito. Ayan. Oh, yeah. So, ganyan. Ayan, mga senior citizen din, no? Katulad namin. So, ganito na lang tayo sa title nito, God, Peace, Love. Of course, not war. Alam mo ba kung saan galing yung trouble? Alam mo ba kung saan galing ang trouble ng mundo? Galing sa hate. Nakikinig ako sa mga preacher, mga scholars on the air, sa program, sa stadium. Talagang they wage war or hate. That's violent. Yung culture, violence, impunity. Yun, kaya nandito ako nagla-live or nasa YouTube to share my wisdom. Wala naman akong say na somebody tayo. Hindi ako nagpakilala na to be somebody. Itong mukha ko mawawala din to in due time. Wala to. It will not last forever. Yung wisdom lang natin para maipasa natin sa younger generation. Dapat mawala na yung hate. Dapat mawala na yon. Kasi kung naniwala lang kayo sa Holy Bible, wala na sanang gulo. Kaya lang yung mga scholars doon sa Arab, iniiba-iba yung belief eh. Siguro nakita nila na si Jesus pinanganak na Jew from Judah, anak ni Jacob. At galing kay Judah, nandun si David, na according to the story sa Holy Bible, ayun, pinatay niya by slingshot lang yung giant na Philistine. Nababasa nila yun eh, kasi nagbabasa din sila ng Bible. Ewan ko bakit na ilagay nila sa isip nila na kalabanin ng Diyos. Kung sa Tagalog pa o Ilonggo o Cebuano, si Jesus Christ pala ay galing doon sa mga Diyos. Kaya ang tawag natin sa Panginoon, Diyos o Diyos ko. Parang ganun. Bakit pag silusan mo pa yan, nauna si Jesus Christ, ano ka ba? Nauna yan pinanganak. Ngayon, ginagaya-gaya mo lang. Imbento ka. Hindi ko biniblame yung tumanggap ng theophany sa kanila na si peace be with him. hindi ko biniblame yun. Baka tama yung natanggap niya. Iniiba-iba lang ng naging worldly, naging hayop sa laman. Magre-regalo ng virgin pag nakapatay ng Diyos o Jew. Wala yan. Wala sa isip yan. Tapos ang mga prayers ng mga scholars na to, talagang oh God, oh God daw, tulungan mo kaming patayin ng mga Diyos. Ano ba yan? Look at my face. Patayin mo lahat ng tao, pati inosente. Sira ulo yan. Mga scholars na gumawa yan, nakakalito eh. Kung anong klaseng utak nang pumasok sa kanila eh. Hindi ko maintindihan eh. Kasi ako lumaki eh. I was brought up with under the discipline of Christianity, under the belief that Jesus Christ is Lord, King. He's a loving God, very humble person. I was brought up to respect humanity. A very simple love, respect, diba? Morally upright, righteousness. Then here comes another belief na kalabanin ng Christian dahil galing yan sa Judah, dun sa Jerusalem. Bakit kalabanin mo? Nauna na nga sila eh. Ano ka ba? Sino bang makasalanan ngayon, ha? Sino bang makasalanan sa atin? Tanong ko sa inyo, ha? Pasigaw-sigaw ka pa dyan, napatayin nyo ganyan. Madali lang ba yon? Kaya pag nag-revenge niyan, hanap din naman kayo ng kakampi. Hahanap kayo ng kakampi. You're just creating trouble, no? Parang walang peace yan. Kasi nasabi ko, sa Christianity, wala. Palagi ko lang naririnig, persecuted. Doon sa Africa, hinahabol yung mga
Christian doon ng mga galing sa Arab na religion. Ano ba mga kasalanan ng ganyan? Are you sure that you will go to heaven by killing or sanctifying what you did? Hostility, yung aggressiveness, murderous attitude, assassin, savage, initial ng Hamas. My goodness. Sige, kung ganon, edi wow. Kung ganon, edi wow. Kaya nandito tayo, makinig kayo sa akin. Ang lapit-lapit na mukha ko eh. This is only my face. I don't really brag about anything else, that I am with somebody. I am with a great person carrying his name. No connection. Ito lang yung aking wisdom, kasi sinishare ko lang kasi time is really running out of time. We are running out of time, especially me. I'm getting old. Last week I got flu virus from Canada. I cough a lot, colored phlegm. Luckily hindi ako naglagnat. You know, ayan. Binublo nila yung lahat ng dahon, including this one dito. Maraming dahon kahapon dito eh, o the other day. Ayan. Kinukulik nila sa isang lugar. And then maybe kasi ito dati may mga dahon to, ngayon wala na. The other day ito, puno to ng dahon. This, no, naka-landscape. Balik tayo sa mukha na walang sinasabi. So I hope nagkaintindihan na tayo. I am just reaching out through this YouTube, kasi pag wala kasing mga social media, hindi mo na alam ang lahat ng reasoning. Akala mo tama na. Kaya pasalamat tayo sa Panginoon na 99.9% na mga religion ng ganyan ay mababait, nominal, moderate. Ang remaining 1%, yan ang pinaka, palagay natin mga 5 or 10% sila. Yan ang radikal na gustong pumatay, maging martir at makatikim ng virgin sa langit na 72 virgin bawat isa. Ayan, wala yan, sira ulo yan. Yan, hayop sa laman yan. Sino nagtuturo niyan? Huwag niyong i-blame doon sa kay peace be upon us, upon him. Huwag niyo i-blame yan sa mga scholars niya sa sumunod eh. At walang nag-correct. Kaya may social media tayo ngayon to correct the wrongdoings. To start with, mali na may inggit. Pinag-aralan yung maiging Bible. Kinukuha yung mga stories doon. Holy Bible naman talaga ang kapit lang tayo sa Holy Bible, wala tayong problema eh. Nandiyan ang story, at saka huwag ka masyado diyan dumikit. Kasi na predict yan, na prophesied na ipanganak si Jesus Christ. From then, 2,000 years after, pinanganak nga. Naging Messiah, naging Savior. Prophet ang niyan. Doon na lang tayo sa New Testament, no? Nandun lahat ng magandang asal sa New Testament. At saka walk with Christ. Interviewin nga natin tong Sudan. Sudanese to eh. Kaibigan ko to eh. Malapit na kasing bus. Sandali kung mag-allow siya. Kasi gusto ko ring, kaya lang baka ma-offend siya na i-video siya eh. Nagtataka siya pag nakaupo ako dito. Naka-vlog ako, naka-TikTok. Taga Sudan yan. May mga anak siyang dalawa, nag-aaral. Dito sa chair ko, yan. Yan, nakaupo ako sa chair. Lapit na, mga 5 minutes na lang, nandyan na yung bus. Okay. Tatayo na tayo. Practice tayo, okay? Tatayo tayo, practice tayo. Yan. Gawin natin tong tawag ito, body cam. Body cam. Okay, subukan natin. Ayan, naka-body cam na yan. Naka-body cam yan. Ang microphone nandito sa liig ko. So, yun lang ha. Dapat ingat tayo. Just follow me. Hindi ako tuturo ng hindi maganda. Kaya, dapat turo tayo ng para sa karamihan.
na magandang asal, magandang asal. Huwag tayong umasa sa mga paniwala na mali. That incite violence, incite rebellion, disintegration, disunity. Mahirap yan, mahirap yan. Kaya you follow me. Ito i-publish ko ito ngayon sa mga group chat na ginagawa ko. Importante ito. I-release na ngayon afternoon dito. I think tomorrow morning i-release na yung mga hostages. Kasi Friday daw na-udlot yun sa Thursday. Ngayong araw dito, Thursday. Na-udlot yun, na-udlot. Ewan ko kung anong gusto nila. Yung mga kwan kasi gusto nila na ewan ko, basta ang kanilang gusto doon mag-release sila ng hostages. Yan na. Sa hate na naman yan, galing yan sa hate. Middle East. Alam mo, wala akong ibang sadya sa buhay yung makatulong lang, yung wisdom ko. Kasi sayang naman na hindi ko i-share to. Bihira lang siguro ng tao may concern sa lahat. Yung sa akin, love everybody lang, united lang tayo, nang walang gulo, sikap lang tayo na hindi nadidisturbo yung ibang tao. Sometimes you also have friends to help us, no? Get us through difficulties. Sometimes yung mga wisdom ng pastors, mga pare, mga teachers. So grateful tayo. So lastly, nag-cross na yung Sudanese, nag-cross na sa daan. Baka darating na talaga yung bus. Lastly, pray tayo, no? We should be grateful that we have God. We have only one God. That God really saw the wickedness of the world. So He promised through the prophet who wrote it in the Holy Bible that He will become flesh. At nagkatotoo nga na yung God natin naging tao. Kaya work ng Holy Spirit lahat yun. Kaya yung tatlo na yan, hindi natin dapat hiwalayin. If you just consider it. Kasi pag i-denounce mo talaga yung sinasabi ng Bible, wala yun, mali yun. If you really want to denounce it, to oppose it, disown it, no, malaking bagay ang mangyaring masama. Kaya peace around the world, ito lang. Walang ibang tao na kapagawa nito sa YouTube channel ko eh. Kaya lang yung ibang mga videos ko hindi maganda kasi dump nga, D-U-M-B. Hindi bali, it's my archives anyway. Just select the best there or just bear with me. Scan it, review it, and get some more lessons from me. Okay? Pag nagdating yung bus, puntan tayo doon sa lugar ng sa tabing daan. Malapit na siguro dumating yan. Kaya tayo lang ako para hindi naman masyado annoying. Ayan na naman siguro yung mag-ina. Yung mag-ina. Ayan sila. Ayan. Araw-araw yan. Pag dumaan yan, maya-maya magdating na naman yung naglalakad lang yan. Naka-winter clothes yung mag-ina. Taga Nueva Ecija yun. Ngayon, November 23, ha. Panuorin nyo to. I-share nyo sa mga Tagalog, no? Next time siguro, mag-ano tayo ng English, pure English. Yan. Hello! Hello, baby! Ayan. Ayan ang bus. Ayan na tayo. Body cam tayo. Dahil dumating na ang bus. Ingay-ingay ng mga bata. Pasigaw-sigaw sila. Daddy! There's Daddy! Maybe Ate is here. Oh, bye-bye, oh, bye-bye, oh. Bye-bye, bye-bye. Okay. Oh, bye-bye. Bye-bye, bye-bye. Okay. Why?
They're shouting. They were shouting, right? What happened? There's a car there. Why did they keep shouting? They're so happy because they were playing inside the bus. They're shouting. Here's Beulah, my granddaughter, a beautiful. I'm like the only one that's silent. Wow, because you all behaved, and they were not that kind of like behave. What? I feel high. You feel what? I feel high. Okay. Ay, nakakatuwa kay Apo. Diba? Ganda may Apo eh. Kaya salamat Lord. Naputol na naman yung ating conversation. Naputol yung conversation. We should be grateful to God that we have this life. This is a very short life. Do not make or command your God, because that's wrong. They thought that the God is angry. The God will side with them. The God will protect them by calling the name of that God. That's terror. That God is very terrorist, terrorizing the normal flow of a simple human being, like only receiving like air, free of oxygen from the air, the food that God provided us. Din sabihin ng God nila na, oh God, patayin mo sila, dapat maipit sila sa mabasag yung lupa nila at kakainin sila ng lupa. Ano? Mali yun. Ha? Mali yun. Pakinggan mo pa ang hate speech nila. Hate speech nila. Pakinggan mo. Sama talaga. Ha? Sino bang matinong tao na maniwala dyan? Na kung 1 billion kayo, mayroon pang natitirang 7 billion na hindi ayaw niyan. Kahit na sa United Arab Emirates, ayaw nilang ganyan. Ayaw nila ganyan, ang extremist. Ayaw nila. Ang Europe ngayon sa London, they are now making moves na wala nang ganyan mga hate speech. Doon na lang kayo sa lugar nyo at you blow yourselves alone. And yeah,